Mismong si Health Secretary Ted Herbosa hindi komporme sa PhilHealth contribution hike. Nagtataasan kasi lahat ng bilihin eh. Is it the right time to actually already feel it? Ako, kung akong tatanungin, suspended pa rin siya. Nung sinuspend siya, wala namang nawala sa mga benepisyo. Nabigay pa rin, nag-increase pa nga eh. Base sa Universal Healthcare Law, 5% na dapat ang premium contribution ngayong taon hanggang 2025 mula sa dating 4%. Ibig sabihin, sa 10,000 pisong sweldo kada buwan, 500 piso na dapat ang premium mo. Ang sahod namang 10,000 pataas, mula 500 hanggang 5,000 piso ang contribution. Naunang sinuspende ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, ang dapat ay 4.5% premium noong nagdaang taon. Para kay Herbosa, dapat ay nasa 4.5% lamang ang premium base sa huling rate na 4%. If ever the President will agree to the continuation, my recommendation is to start from where we stop, not the current 5%. That to me is the logical way to lift the suspension. We don't jump to a very high kasi kawawa yung mga tao. Sa isang pahayag, sinabi ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma, ginagalang nila ang posisyon ng kalihim. Pero sumusunod lang daw sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the increase in premium. There are other things that are supporting healthcare. MAIP is one of them. I was given an additional 40 billion. So you have to look at the big picture. It's not only PhilHealth. Naunang sinabi ng PhilHealth, ang pagtaas ng premium rate ay para mapaganda ang serbisyo at benepisyo sa mga miyembro nito. Sakaling suspindihin ang premium rate hike, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang serbisyo. Hindi rin daw ito makakaapekto sa pagbayad nila sa halos 10 bilyong pisong unpaid claims sa mga pribadong ospital. Bagamat siyempre malaki po ang hindi natin ma-realize na collection, around 17 billion. Pero ang PhilHealth po sa kasalukuyan ay nananatili na matatag ang ating financial position, ang ating financial standing at kayang-kaya po natin siyempre na itaguyod, ituloy yung mga pagbabago sa mga benefits. They have promised to continue to go back to the yung mga pagkaka-outing nila before. You expect naman na unti-unti babayaran nila yan. Pag-uusapan daw ang rekomendasyon ni Herbosa sa PhilHealth Board meeting. Yan naman po ay maaari na mapag-usapan and we can arrive at an agreement. Sumulat na rin daw ang Health Secretary kay Pangulong Marcos. Kinumpirma naman ng Malacanang na pinag-aaralan na ng Pangulo ang nasabing request. Paige Javier, CNN Philippines.